Maraming salamat GIP para sa 5-star review sa ating Shopee account. Nasa screen ng proof ng magandang quality ng damit. Reviews yan galing sa mga bumili. Talagang nagustuhan ng mga tao ang tela ng damit. Makapalang tela at maganda. Siyempre, hindi mawawala yung simple, maganda, may dating. Nariyan sa screen ang sample kapag suot ang hoodie at t-shirt. Kaunti na lang yung stocks natin GIP. Habol na kayo kasi kapag naubos yan, hindi muna ako uli magpuproduce ng ganyang klaseng design. Proceed tayo sa panibagong design natin. Kaya habol na kayo ng order at para hindi kayo mahirapan, nariyan ang link ng Shopee account natin sa comment section. One click away. Makakabili na kayo kaagad ng product. Huwag na nating patagalin pa. Order na at simulan na natin ang kwento. Maayos na po siya. Pasensya na po kayo kung naging pabaya ako at hindi ko man lang napansing sinasaniba na pala ang anak nyo. Wika ng binata. Napangiti ang ina ng pasyente at sinabing wala pang manggagamot ang nakapagpalayas ng elemento na nanggagambala sa anak. At sinabi din ito ang katotohanan na isang demonyo ang balak kumuha sa dalaga. Dahil sa kaganapan, nakilala ang kakayahan ni Idong. Kagaya ng kanyang mga ninuno, tuluyang niyakap ng binata ang panggagamot. Ngunit dumating sa buhay ng binata na kailangan niyang mamuhay sa pisikal na mundo na may pisikal na pangangailangan sa araw-araw. Ilang beses din siyang inudyukan ng kapwa manggagamot na tumanggap ng kabayaran sa serbisyo. Ngunit naging matigas ang ulo ng binata. Nanatili siyang tapat sa sinumpaang tungkulin. Naglingkod sa kapwa ng walang hinihinging kapalit. Ngunit hindi rin nagtagal ang ganitong prinsipyo ni Idong. Isang pangyayari sa kanyang buhay ang naging dahilan upang tuluyan niyang talikuran ang sinumpaang tungkulin. Isang hapon habang nag-aayos ng kanyang mga kagamitan, may isang matandang babaeng lumapit kay Idong upang humingi ng tulong. Kung pagmamasdan ang babaeng iyon, napakagara ng kasuotan. May kakinisan din ang balat sa kabila ng kanyang edad. Nagpakilala ang babae bilang Consuelo. Ito ang asawa ng isang hasyendero sa lugar. Alam ni Idong na maaari siyang mapahamak sa oras na tanggapin niya ang anumang inaalok nito. Magandang hapon po, Aling Consuelo. Ano po bang may paglilingkod ko sa inyo? Tanong ng binata. Napangiti si Aling Consuelo at tumugon. Ay magandang hapon sa'yo, binata. Meron sana akong ipapatingin sa'yo. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa anak ko pero ilang linggo na siyang hindi nagsasalita. Hindi rin lumalabas ng kwarto. Simula yun nung mag-away sila ng kanyang asawa, nagmumukmok na lang siya hanggang sa ngayon. Hindi namin makausap ng maayos. Kung kailangan yung pirma niya sa mga papeles ng ama niya. Tumangulang si Idong bilang tugon. Agad itong pumasok ng tahanan upang magligpit ng mga dadalhing gamit. Paglabas nito, agad niyang inaya si Aling Consuelo na puntahan ang anak sa tahanan. Si Aling Consuelo ay kilala sa kanilang lugar bilang isa sa pinakamaimpluwensyang tao. Hawak nito ang ilang politikong negosyante. Walang sino man ang nangangahas na gumawa ng masama sa kanila dahil kaagad napaparusahan ang mga ito. Hindi ko po tatanggihan ang kahilingan niyo, Aling Consuelo. Pero sa oras na maramdaman kong walang pag-asang manalo, sasabihin ko sa inyo at sana maunawaan niyo kung aatras ako. Wika ni Idong. Sumang-ayon naman ng matanda na labis na ipinagtaka ng binata. Alam kong hindi ganon kadali ang kakarapin mo.
Sasabihin ko na sa iyo ang katotohanan. Marami ng mga manggagamot ang tumingin sa kanya. Wala ni isa sa kanila ang nagtagumpay. Kaya mauunawaan ko kung aatras ka para iligtas ang buhay mo. Pero nakikiusap ako. Gawin mo ang lahat para mailigtas ang anak ko. Wala akong pakialam kung maubos ang kayamanan ko. Basta mapagaling lang ang anak ko. Tugon ng matanda. Magiging hamon ito sa binata dahil parehong tungkulin at pagsubok sa kanyang integridad bilang lingkod ng Diyos ang sinabi ni Aling Consuelo, at hindi maiwasan ni Idong ang matukso sa inaalok na kayamanan ng matanda. Huminga ng malalim ang binata at tumugon. Huwag na po nating pag-usapan ang kabayaran. Ang mahalaga po sa ngayon, matignan ang kalagayan ng inyong anak. Tugon ni Idong. Pagdating nila sa tahanan, tumuloy ang binata sa loob ng kwarto kung nasaan ang anak ng matanda. Nakita niya itong nakatulala sa bintana habang may binubulong na kung ano. Nilapitan ito ni Aling Consuelo. Ngunit nang maupo siya sa tabi ng anak, laking gulat ni Idong dahil tinulak nito ang matanda. Umalis ka dito. Walang kwentang matanda. Kayawanan mo lang yung inaatupag mo eh. Wika ng anak ni Aling Consuelo na itago na lang natin sa pangalang Lauro. Pinakikiramdaman ni Idong ang lalaki. Habang nagsasalita, unti-unting binabasa ng binata ang mga galaw para masiguradong sinasaniban nga ito. Habang pinagmamasdan niya si Lauro, nilapitan siya ni Aling Consuelo. Ano sa palagay mo ang nangyayari sa anak ko, iho? Hindi ko malaman kung sinasaniban ba siya o may kung sinong kumokontrol sa kanya. Wika ng matanda. Umiling si Idong at nagsalita. Sa totoo lang po, wala po akong nakikitang anumang elementong gumagambala sa inyong anak. Ang nakikita at nararamdaman ko po, matinding galit at hinagpis sa mga nangyari. Mawalang galang na po, Aling Consuelo. Gusto ko po sanang malaman kung ano talaga yung nangyari. Bakit sinasabi ng anak mo na kayo may kasalanan ng lahat? Tanong ng binata. Inaya siya ni Aling Consuelo sa salang upuan at doon sinagot ang katanungan ni Idong. Totoo ang sinabi ng anak ko. Oo. Ako nga ang dahilan ng paghiwalay nila ng asawa niya. Simula nang ikasal sila, biglang nag-iba ang ugali ng aking anak. Hindi niya na naasikaso ang mga negosyo. Ginawa ko lang kung ano ang sa tingin kong tama. Dahil maniwala ka man o hindi binata, mula sa angkan ng mangkukulam ang babaeng yon. Nararamdaman kong may hindi magandang balak ang pamilya niya. At hindi nga ako nagkamali. Minsan kong natuklasan ang lamesang pinagtatrabahuan ni Laura. At doon ko nakita ang ilang resibo at patunay na naglalabas ng pera ng kumpanya ang asawa ng anak ko. Tugon ni Aling Consuelo. At ayon pa sa matanda, ang dahilan ng pagkasira ng isipan ng anak ay ang pangungulam ng asawa nito. Mahirap pong magbintang sa isang tao, lalo na kung wala po tayong pruweba. Maaari po yung bumalik sa atin eh. At saka, hindi na naituloy ni Idong ang sasabihin dahil biglang pinutol ni Aling Consuelo ang pagsasalita nito. Kagaya ng sinabi ko sa iyo, handa akong magbigay ng malaking halaga sa kung sino mang makakapagpagaling sa anak ko at magagawang panagutin ang nangulam sa kanya. Napaisip ang binata sa sinabi ni Aling Consuelo at sa hindi inaasahang pagkakataon, sumagi sa isipan niya ang isang desisyon, ngunit pilit itong pinanlalabanan ng binata. hayaan niyo po munang pag-isipan ko ang lahat, Aling Consuelo. Nakataya kasi dito ang sarili kong prinsipyo. Tugon ni Idong. Prinsipyo, mapapakain ka ba nun? Pero sige,
Kung sakaling buo na ang isipan mo, bumalik ka dito. At kagaya ng sinabi ko, sa oras na gumaling ang anak ko, mapapasayo ang ipinangako kong gantimpala. Matapos ang pag-uusap ay kaagad nang umalis si Idong. Habang nasa daan ay bigla itong nakarinig ng boses. Huwag mo nang tanggihan yung alok ng mayamang babae. Sayang din yun. Sa ganong kalaking halaga, pwede ka na magpatayo ng malaking bahay. Hindi ba yun naman yung pangarap mo? Kaya ayusin mo ang desisyon mo. Tumingin si Idong sa paligid. Hinanap niya ang pinagmumulan ng tinig, ngunit wala siyang natagpuan. Sino ka? Magpakita ka! Wika ni Idong habang patuloy na hinahanap kung sino ang nagsasalita. Hindi mo ako makikita sa paligid dahil wala ako sa pisikal na mundo. Nasa isipan mo ko, Idong. Matagal na kitang sinusubukang kausapin pero hindi mo ako marinig dahil iba ang pananaw mo. Kaso ngayon, laking pasasalamat ko dahil sa wakas ay nakakausap na kita. Unti-unting napapagtanto ni Idong na ang boses na naririnig niya ay mula sa gabay ng kanyang bertud. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang boses ng gabay ng daplakan. Wika ng binata. Nakaramdam siya ng pangamba dahil alam niya ang kahulugan ng pagpaparamdam ng gabay ng daplakan. Oo, tama ang iniisip mo, Idong. May bahid na ng kasamaan ang puso mo. Pero alam mo, hindi naman masama mag-isip ng para sa ikabubuti ng pamilya mo. Normal na magkasala ang taong kagaya mo. Kaya ayos lang yan. Sige lang. Pakinggan mo ang sinasabi ng puso mo. Tugon ng boses. Hindi pinansin ni Idong ang sinasabi nito. Salip ay nagpatuloy sa paglalakad ang binata pauwi sa kanilang tahanan. Agad napuna ng kanyang ama ang pagkabalisa nito. Sandali lang, Iho. Anong nangyayari sa'yo? Ay parang balisa ka. Tugon ng matanda. Naupo si Idong sa tabi nito at tumugon. Wala naman po, tay. Pagod lang po siguro dahil sa layo ng nilakbay ko. Galing po kasi ako kila Aling Consuelo. Alam niyo naman na tuktok pa ng burol ang bahay niya eh. Sandali lang. Pumunta ka kay Consuelo. Bakit? Anong ginawa mo doon? Wika ni Mang Fonso. Napakamot ng ulo si Idong dahil sa naging reaksyon ng kanyang ama. Ano ka ba naman, tay? Kumalma ka nga muna at makinig. Wala namang masamang nangyari sa akin. At si Aling Consuelo mismo ang sumundo sa akin dito kanina. Sinabi ko sa kanya na pag-iisipan ko ang alok niya. Tugon ni Idong. Nagtaka si Mang Fonso sa sinabi ng binata, kaya muli itong nagtanong. Alok. Anong inalok sa'yo ni Consuelo? Ang alam ko hindi yon nakikipagkasundo kung wala siyang mapapala. Kaya sabihin mo sa akin kung ano ang inalok sa'yo ng matandang yon. Nahalata ni Idong na galit na ang kanyang ama. Ngunit magpasaganon pa man, wala itong balak na sabihin sa ama ang naging usapan nila ni Aling Consuelo. Pasensya na po kayo, tay. Magalit po kayo kung gusto nyo, pero hindi ko po sasabihin ang pinag-usapan namin. Tugon ng binata sabay labas ng tahanan. Sinubukan pa siyang sundan ni Mang Fonso. Ngunit sadyang napakabilis ng binata. Pinili ni Idong ang magtungo sa tabing dagat upang mag-isip. Kakarating pa lang ng binata sa dalampasigan. Nang muli ay marinig niya ang boses ng gabay na hawak na daplakan. Ano, binata? Hindi mo yata sinabi sa iyong ama ang naging alok ni Consuelo.
May bala ka sigurong maipagkasundo sa kanya, no? Wika ng boses. Hindi na tumugon si Idong. Salip ay patuloy lang ito sa paghagis ng bato sa tubig. Ngunit sadyang makulit ang boses. Patuloy nitong tinatanong kay Idong kung bakit hindi siya nagsalita sa kanyang ama. Kung ano man ang naging pasya ko, hindi kasama ang aking ama. Ako lang ang dapat magdusa kung sakaling magdusa. At kung mapapahamak man ako, sarili kong pananagutan. Labas sa mga taong nasa paligid ko. Tugon ni Idong. Tumawa ng napakalakas ang gabay ng daplakan. Tinungo ni Idong ang daan papunta sa tahanan ni Aling Consuelo. Muli ay kinausap ang matanda. Aling Consuelo, tinatanggap ko na po ang alok nyo. Wala naman po sigurong masama kahit isipin ko ang sarili ko. Napangiti ang matanda at nagsalita. Kung ganon, handa kang harapin ng mangkukulam na nagpapahirap sa anak ko. Tugon ni Aling Consuelo. Marahang tumango si Idong. Wala naman sigurong masama kung gagawa ka ng isang bagay na ikakagaan ng pamumuhay mo, hindi ba? Walang kaalam-alam ang binata na ito ang magiging simula ng paglihis niya ng landas. Unti-unting naramdaman ng binata ang kakaibang enerhiya mula sa suot na mutya. Simula nang tanggapin ni Idong ang alok ni Consuelo. Ay kung ganon, pag-usapan natin ang mga dapat gawin. Wika ni Consuelo. Hindi na tumanggi pa si Idong. Bago simula ng binata ang kanyang ritual, inabot sa kanya ang unang kabayaran. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita ang laman ng sobre. Unang beses niyang makatanggap ng malaking halaga. Hindi na iwasan ng binata ang masilaw sa pera. Hindi na nito alintana ang mga alituntunin na itinuro ng kanyang ama. Matapos ang kanilang pag-uusap, sinimula ng binata ang kanyang ritual upang matunton ang mangkukulam na sinasabi ni Consuelo. Inabot ng buong magdamag ang ginagawang ritual ng binata. At nang matapos ang ritual, walang sabi-sabi itong umalis. Maging si Consuelo ay hindi na ito inabala pa. Lingid sa kaalaman ng binata na ang trabahong tinanggap niya ang siyang magiging dahilan ng kanyang kapahamakan. Natunton ni Idong ang sinasabing mangkukulam sa gitna ng bukid. Iisa lamang ang bahay sa lugar. Kaya sigurado ang binata na ito ang tahanan ng mangkukulam. Walang pagdadalawang isip niyang pinasok ang kubo. Nakita niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa lapag habang nakatingin sa kanya. Nasa madilim na sulok ng kubo ang matanda. Kaya tanging hubog at mga mata lang nito ang nakikita ni Idong. Hindi ka naman pala ganun kahirap hanapin. Hindi kagaya ng sinabi ni Aling Consuelo. Ngayon, magtutos tayo at pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo. Wika ng binata. Ngunit natigilan siya nang tumayo ang matanda at nagsalita. Pagbabayaran? Hindi naman kaya ikaw ang dapat magbayad sa mga kasalanan ginawa mo? Naririnig mo ba ang sarili mo, Idong? Nakakaya ka. Hindi ko akalaing mauhulog ka sa patibong ng isang ganid sa kapangyarihan. Nanlaki ang mga mata ng binata nang mapagtanto niya kung sino ang kausap. Walang iba kung hindi ang kanyang lolo na si Tandang Simo. Teka, Lolo Simo. Naguguluhan ako. Bakit ikaw yun nandito? Mangkukulam ang sinabi sa akin ni Aling Consuelo. Hindi nagsalita ang matanda.
Laking gulat ni Idong nang bigla na lang siyang humagis palabas ng kubo. Hindi ako makapaniwala na mula sa aking angkanang taong kakalaban sa akin. Hindi ko akalaing ikaw na labis na pinagkatiwalaan ng aking anak na si Ponso ang siyang magiging mahina na matatangay sa bugso ng pangangailangan. Akmang tatayo na sana si Idong. Ngunit nakaramdam siya ng kung anong mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Lo, itigil niyo na po. Hindi ko po kayo kayang labanan. Mataas po ang respeto ko sa inyo ni tatay. Wika ni Idong habang pilit na itinatayo ang sarili. Mataas ang respeto. Kung mataas ang respeto mo sa amin ng iyong ama, bakit ka sumuway sa kaisa-isang bilin sa'yo? Hindi nakapagsalita si Idong. Kaya mas lalo pang idiniin ng matanda ang tigal pong ibinato sa binata. Unti-unting nararamdaman ni Idong ang pagtakas ng kanyang lakas. Pilit siyang nagtataas ng depensa. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay nawawasak ito. Huwag mo nang subukang manlaban, Idong. Hindi ka sasantuhin ng mga elementong alaga ko. Nakalimutan mo yatang isa kong manggagaway. Muling wika ng matanda. Wala nang ibang pagpipilian si Idong kung hindi ibaba ng tuluyan ang kanyang depensa. Ngunit sa oras na gawin niya ito, siguradong mababasag ang tangan niyang mutya. Hindi ko po nakakalimutan ang inyong pinagmulan. Ngunit, hindi ko rin po hahayaang mamatay ako sa kamay ng taong nare-respeto at hinahangaan ko. Patawarin niyo po sana ako, pero ayoko pong mamatay. Tugon ni Idong sabay pakawala ng kanyang huling lakas. Bagaman alam niyang masisira ang pagkatao, minabuti na lang niyang ganon ang mangyari kaysa mamatay sa kamay ng taong nagturo ng lahat ng kanyang kaalaman. Kung ganon, buo na ang loob mo. Wala na akong magagawa. Ikaw ang pumili nito. Sinubukan naming bigyan ka ng buhay na malapit sa Diyos, ngunit ikaw mismo ang lumihis. Kabilin-bilinan ko sa'yo na huwag kang makikinig sa udyok ng mutsyang tangan mo dahil maaari mong ikapahamak sa oras na pangibabawan ka ng gabay nito. Tayong mga tao ang dapat ituring nilang Panginoon, hindi ang kabaliktaran. Wika ng matanda. At habang nagsasalita ito, nagsipaglitawan ang napakaraming kaway. Isa-isang humawak kay Idong. Idinipa ang kanyang kamay. Hinawakan sa binti ang binata upang hindi makagalaw. Teka, Lolo, ano pong gagawin niyo? Hindi nagsalita ang kanyang lolo. Mahahalata ng binatang nalulungkot ito sa pasyang gagawin. Labag sa kalooban ng matanda ang tanggalan ng kakayahan ng apo. Ngunit ito ang dapat gawin. Napayuko ang matanda. Sinimula ng pag-uusal ng dasal ng pangkalas ng kakayahan. Habang ginagawa ito ni Tandang Simo, pilit na nagpupumiglas si Idong. Huwag ka nang manlaban, Idong. Ang ginagawa ko ay para sa ikabubuti mo. Hindi na dapat ipagkatiwala sa iyo ang daplakan dahil hindi mo ito kayang panghawakan. Sa ipinakita mo, nagpasailalim ka sa kapangyarihan ng mutya na hindi dapat mangyari. Wika ni Tandang Simo. Matapos magsalita ng matanda, isang malakas na tawa ang tinugon ng binata. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi boses ni Idong ang naririnig ng matanda. Matandang manggagaway, hindi mo ko kilala. Sa palagay mo, kaya mong talunin ng isang elementong gabay ng mutya. Wika ng nakasapi.
Sa pagkakataong ito, alam ni Tandang Simo na ang kausap niya ay ang mismong elementong nakapaloob sa daplakan. Sa palagay mo, haharapin kita nang hindi ako nakapaghanda. Tugon ng matanda. Itinaas ang kanang kamay. Isa-isang naglabasan ang mga anino at pinaikutan si Idong. Kasunod nito ay ang biglang paninigas ng katawan ng binata. Hindi na nito maikilos ang kanyang mga kamay. Maging ang mga mata ay nakatutok na lang kay Tandang Simo. Ngayon nilalang, kung sa palagay mo hindi kita kayang talunin, isipin mo kung paano kita nakulong sa katawan ng binatang yan. Sisiguraduhin ko sa'yo na hindi ka na makakalabas. Wika ng matanda sabay lapit kay Idong. Itinarak ang hintuturo sa dibdib ng binata. Sumigaw ang nilalang habang nanginginig ang katawan ni Idong. Lumabas ang maitim na usok mula sa bunganga nito at biglang nabasag ang suot na mutya. Hanggang sa tuluyan ng nanghina ang katawan ng binata at bumagsak sa lupa. Hinugot ni Tandang Simo ang kwintas mula sa leeg. Kaagad na inusalan ng dasal na pangwasak. Tuluyang napudpod ang daplakan hanggang sa naging alikabok na lang ito. Ilang sandali pa ang lumipas ay nagising si Idong. Nakita nito si Tandang Simo na nakaupo sa kanyang tabi. Mabuti naman at nagising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo? Sana naman, nasa wastong katinoan ka ng bata ka. Wika ni Tandang Simo. Unti-unti itong bumangon at sinapo ang kanyang ulo. Ano po bang nangyari, Lo? Bakit po ako nandito? Hindi na nagsalita pa si Tandang Simo. Sa halip ay tinayo niya ito at inakay pa uwi. Laking pasasalamat ng matanda dahil hindi pa tuluyang nasakop ng kasamaan ang puso ng kanyang apo. Si Consuelo naman, pinarusahan niya rin ang matanda. Wala ding natandaang kahit na ano si Idong sa mga nangyari. Maging ang kaalaman niya sa panggagamot ay tuluyan niyang nakalimutan. Minabuti na lang ni Mang Fonso at Tandang Simo na wag nang sabihin sa kanya ang lahat. Hayaan na lang ito na mamuhay ng normal. Bagaman hindi naging matagumpay sa larangan ng panggagamot si Idong, naging mapayapa naman ang kanyang pamumuhay at nagkaroon ng sariling pamilya. Ang pagkakaroon ng tangan ay merong kaakibat na responsibilidad. Kung hindi mo ito kayang panlabanan, mas mabuti pang wag na itong pasukin. Dahil ang pagkakaroon ng tangan, isa itong responsibilidad sa kapwa na maglingkod na walang hinihinging kapalit. Dahil ito ay sinumpaang tungkulin sa Ama. Muli maraming salamat sa pakikinig. Nasa screen ang sample ng itsura ng gabunan hoodie at t-shirt kapag suot. Maraming salamat JIP at para bumili, nariyan yung link sa comment section. Paalam.